Excited po ba kayo sa araw na ito? Sino sa inyo excited? 2024. Okay. Kung napansin hindi nyo, nung nakarang araw ay excited talaga tayo na i-announce. Kasi napakarami. Ready na ho ba kaya? Sabi mo sa katabi mo, game na. Ang ready po ay hindi ganyan. Mamaya, pag nagtakbuhan masasagasaan ba kayo? Okay. Muli po, bago lumipat ang taon, ay gusto kong pasalamatan ang mga taong nagmalasakit sa amin at sa iglesia nito. Ayan. At ikalawa, ay naging parte kayo ng buhay namin, ng pamilya namin, at maging ng future ng simbahan natin na ito. Amen? At please, pakihipan lang muna ng mga behave ng bata kasi nadidistract din tayo. Ganyan minsan ginagamit ng mga demonyo ang mga bata o sino man. Yung galaw na ganyan, na ano yan, na-i-snatch yung word. Kaya sabihin mo nga, very important is the word. Amen? Sobrang importante ng word. Kaya ang ninanakaw ng diablo sa atin, unang word. Tandaan nyo yan. Naalala nyo yung tinuturo ko? Principle yon. Ang ninanakaw ng diablo sa atin unang-una ay word, yung salita. Bakit? Tingnan nyo ha, principle to. Si Adan at si Eva, binigyan ng instruction. Na lahat ng ibili ng Panginoon, lahat na nandriyan pwede nyo kainin, maliban lang sa punong nasa gitna na nakakaalam ng mabuti at masama. So, pag kinain nyo yan, parang naririnig nila, magiging Diyos sila. At ipinagbabawal. So, nalaman nila, kaya lang ang problema, si Satanas nadinig din. Kaya sabihin mo sa katabi, pag hindi ka nakinig, yun, nakikinig si Satanas. Nagigits nyo? O bakit niya pakikinggan? Kasi yung narinig niya na salita ng Panginoon, tandaan nyo, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita. Sabi mo nga, every word. Every word. Yan. Bawat salita, isang salita, dalawang salita lang na matanggap mo, pwedeng magbago ng buhay mo. Amen? Kaya yung ninanakaw niya, salita. Kaya pag wala ka sa gawain, wala kang matanggap na salita, kasi yung salita na yun, higit pa yun sa tinapay. Yun ang magbabago. Yan ang magpapalakas. Yun ang magta-transform ng future mo. Sabihin mo nga, akin yun. Akin yun. So anong ninanakaw ni Satanas? Yung salita, yung word. Naalala nyo? O, sabi ni Satanas, talaga ba ikang mamamatay kayo pag kinain nyo yung... Hindi naman gano'n ang salita, di ba? Ninanakaw niya, binibigyan niya ng doubt, pag-alinlangan. Talaga ba? O, yun din yung principle na ginamit ni Satanas nung magkaharap na sila ni Jesus. Sabi ni Satanas, talaga ba? Sabi niya, kung talaga bang ikaw ay anak ng Diyos, sige nga, gawin mo ang tinapay ito. Unang tanong, dapat bang pagdudahan na si Jesus ay anak ng Diyos? Hindi. Pero anong ginawa ni Satanas? Kahit si Jesus, binibigyan niya ng alinlangan. Kaya tayo, pag nag-alinlangan na tayo, doon tayo titirahin at sisimulan na tayong manlulupaypay. Kasi nga, yung doubt, kalaban niya ng faith. Amen? Kaya sino dito yung faithful? Amen. Sino yung faithless? Walang pananampalataya. Kaya pagka tayo ay nakikinig, sabi niya, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya. Sabi ng Bible, at sa pakikinig lang, nakukuha ang pananampalataya. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Ito yung dahilan kung bakit pinipilit na namin na magbasa kayo, mag-devotion ng bawat isa. At kapag wala kayong ganoon, babalik ta rin, kakalbuhin talaga kayo ni Satanas. Pagdududahan mo yung sarili mo, talaga bang anak ako ng Diyos? Bakit ako ganito? Ba't ako di ba? Madami na tayong nadinig. Pero ako, nalaman ko yung sarili ko, anak talaga ako ng Diyos. O ngayon, gusto kong maintindihan ninyo, bawat salita ay buhay. Magkaiba yung ang salita ay buhay, tapos ang isa naman ay bawat salita ay may buhay. Kaya pinagbabawal natin yung pagmumura kasi lahat ng sinasabi mo nagkakabuhay, nagkakatotoo. Amen? Amen.
Kaya dapat aware tayo doon sa sinasabi natin at naririnig natin. Amen? O kaya yung faith at yung alinlangan, magkakontra yun. Dito sa church, puro faith ang binibigay ng Panginoon. Amen? Sino nagbibigay ng alinlangan? Yung katabi mo. Ginagamit ni Satanas minsan yan. Yung asawa mo, ginagamit din ni Satanas. Amen? Hindi ako nag-ano kayo. Totoo yung sinasabi ko. Kaya dapat makinig ka sa bawat salita. The fact na wala ka dito ngayon, na mismo ang isang salita, na mismo ang salita ng Panginoon na magbabago ng destiny mo. Amen? Sabihin mo nga, napakabuti ng Panginoon at ng kanyang salita. Amen? Everybody said, Amen. So, sa araw na ito, every word that we are going to receive, let it be happen. Lahat ito yung mangyayari. Kaya sabi ko nga nung ay magkakaroon tayo ng anointing service. I-anoint natin ang bawat isa. Ang anointing sa Bible, protection, tatak, selyo, o tatak, na ikaw ay hindi pwedeng galawin ng diablo, hindi ka pwedeng tingkiin, hindi ka pwedeng paghirapin, hindi ka pwedeng pagsakit, bibigyan ng sakit. Kasi, seed ka, o kaya balot-balot ka ng salita o ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sino sa inyo gusto nyo, pagpasok ng 2024, ready ka, mag-i-explode ka talaga sa glory ng Panginoon, sa anointing ng Panginoon. Lahat ng walang bahay, 2024, mangyayari magkakabahay. Kaya lahat ng hindi na-fulfill ng 2023, this year around, God will fulfill His promise. Ngayon, sa umagang ito, sinadya ko pong hindi ako magsalita. Excited na rin ho ako malungkot lang ako dahil dapat ang reunion namin, may reunion ako sa Romblon ng side ng tatay ko. For the very first time nang umattend ako. All my life, hindi po kami umaattend ng mga reunion dahil nga malayo. Pangalawa ay sadyang hindi nga kami malapit sa mga kamag-anak ng tatay ko. Dahil nga, yung distansya ng Palawan sa Romblon ay daang libong milya. Kumbaga, talagang si tatay lang ang dating nakakarating. Pero isang araw, naghahanap ako ng isang lunas doon sa lungkot na parang nasa puso ko. Na ako nga pala ay isa akong Delphine at ang origin ko ay galing ho ako ng Romblon. Original ang tatay ng tatay ko ay galing ho sa island ng Panay Island. So nakarating ho siya sa Romblon bilang businessman. At doon siya nakapag-asawa at doon ho nabuo yung buong pamilya ng tatay ko, Delphine's family. Pero ang origin ho sa Panay Island, mga lahi po kami talaga ng mga godly people. Sino nakakilala nung nagde-deliver sa amin ng kape? Si Nono, kilala niyo si Nono? Ano? Si Nono ho, ay nakilala ko na lang dito yon. Delphines po yun, Delphine. At the same, Panitan ay Panitan town. Doon ho nanggaling ang tatay ng tatay ko. Nagkita na lang kami dito ni Nono. So, ginikwento niya sa akin yung origin namin. At ang tsuhin niya, dalawang tsuhin niya ay mga kura-paroko sa aming bayan sa Panitan. At kahit sa bayan namin, sa Palawan, yung kura-paroko na ang matagal na priest doon ay malayong pinsan ng tatay ko. Delphines din. At kagalakan na maging makita mo o kaya ay makashare mo uli ang mga kamag-anak mo. At banggit ko kanina habang nasa sasakyan kami, si pastor po, ang inyong pong pastor ay ako po ang kumbaga sa jewel in the palace ho ako national treasure ho ako sa family. Alam mo kung bakit? Sa dinami-dami ng Delphine, ako lang ho ang nagpastor. Amen? At ano yun? Isang napakalaking pribilehiyo na maglingkod sa Panginoon. Noong araw ay iniisip nila ang pagpapastor ay kasumpa-sumpang bagay. Kasi nga, mahirap yung pinanggalingan namin, mahirap yung tatay ko, mahirap din kami, parang ganyan. At kinikwento ko kanina, kaya siya binikwento, di ko kwento mo rin ba? Kasi yung uuwi ako sa Romblon, sila yung mga support group, yan. Nag-aaral ho ako sa seminary, sa Bible school.
ay nangihiram lang ho ako ng sapatos. Yung mga pinsan ko doon. Tapos may mga tito ako doon na sila yung bang silently they support. Bibigay sila ng 50 pesos o 100 baon sa isang linggo. Napakalaking bagay. At nasurvive ko yung pag-aaral ko na hindi ko akalain. Pero ito maganda. This time around, hindi pa ho ako nakakaganti sa kanila. Pero this time, parang sabi ko nga, ito yung hinahanap ko. Kaya nung dinidesign ng puso ko, sobrang saya ko. At yun, balitang-balita na doon. Yung tita ko, nagprepare ng baboy na lilitsunin. Tapos, nauna na siya nung kahapon. Naku, nung check-in ko kagabi online, nag-check ako online nung ticket sa Montenegro tsaka sa Tugo. Walang biyahe ng January 2. January 4 yung aming reunion. Naku, lukot na lukot ako kagabi pa. Tapos, ngayon ng umaga, darating lang kasi ng tita ko doon, bigla siya tumawag. At, nandito na ako. Ito na yung uncle ko. Nag-aagaw-agawan sila na doon ako tumira sa bahay nila, ganito, ganyan. So, ang problema ko lang, cherry cole, yung kasi dalawang company, may Tugo, tsaka may Montenegro. Parehas walang biyahe ang January to. Sabi ko, talagang gusto ko kasi. So, ang choice ko na lang, pagkatapos nito, lilipad ako. Ang problema naman, may reunion kami kila Ate Eme. Pinatawag ko po lahat ng mga kapatid niya. Kami po ang host, kami ho magluluto, kami magpapakain lang. Kasi buhat nung namatay na yung matatanda, wala na. Wala na mga reunion. Kaya ang nangyari, kagalitan, para pang mga pangit na mga kwento. Kaya it's time na ang mga anak ng Diyos ay maging peacemaker, amen, mga namamagitan, tayo ang gumagawa ng istorya, amen? Sabi mo nga, I make the history. Kaya ang daming tao, walang maikwentong good memory. Kasi hindi naman sila gumawa ng good memory. May kasama tayo dito sa na pinuntahan ko noong nakarang araw. Dati nating mga member ito. Pero yan na isa sila sa mga natangay nung mga nakaraan na may umalis. So, this time around, parang kailangan ipag-pray, hindi makatulog, nadidepress. Pinuntahan ko namin natin. So, nung nag-investigate na ho ako sa kanya, at pinag-pray ko na siya, tuwa siya dahil yun nga, maganda naman ang mga naging kwentuhan namin. At siyempre, ang depression laging may cause. Sabi mo nga, may dahilan. Lahat ng kalungkutan, lahat ng kasakitan, lahat ng karamdaman, nagmula ho yan sa emosyon. Nakikinig po ba kaya? Kung isa sa mga ginagamit ng Diablo para lagyan tayo ng sakit ay yung emosyon. Pangalawa lang yung kinakain, pangatlo lang yung inherited o inheritance, yung mga namamana. Pero pag anak ka ng Diyos, hindi ka dapat magkasakit. Ngayon, ituloy ko lang yung kwento ko. Hindi ko pwedeng pagitin yung name, pero kilala siguro ng ilan sa inyo. Ang kwan ko lang sa kanya ay magpatawad po kayo. Kasi kumbaga kaya siya nadidepress, kaya siya hindi makatulog, kaya siya talagang to the point na nanginginig siya. Ay sabi ko magpatawad daw kayo. So nagpatawad siya, iniisa-isa ko, sabi ko, sino man yung nakasakit sa inyo, naglido ako ng prayer, patawarin niyo na. Pinatawad niya na ako. Tapos kaya sabi ko, pagkatapos yung magpatawad, ay kailangan niyo pong alalahanin yung mga magagandang bagay sa buhay niyo, yung mga good memories. Nako, doon na ho siya umiyak. Alam niyo kung bakit? Sabi ng anak niya sa akin, wala daw siyang maalalang magandang bagay sa buhay niya. Siya po ay nasa 80 na mami, 80 o 79 na something ganyan. So, doon ho ako natawa. Kasi, totoo yun, may mga tao pala na walang good memories. Kasi ang good memories, resulta siya ng mga ginagawa natin. Good memories are made, tandaan mo yan. Nakikinig pa ho ba kayo? Ang magagandang alaala ay sinasadya, intentional yan. Pangalawa, made. Ginagawa yan. Kaya pag may mga reunion, nandudong kayo dapat. Kayo dapat mga pasimuno ng mga reunion. Amen? Tinutulak ko na kayo kasi pagkakataon niyo to do good, di ba? To influence them, to share them the love of Christ. Kaya sayang yung pagiging Kristiyano kung hindi kayo ilaw.
Amen. So, yun. Sa totoo lang, sabi niya, Pastor, kaya ho ako hindi nagpapapicture. Kasi nung bata ho ako, ka-eskwela ko yung ganyan mga kapatid ko, pinipicturean kami, pinaalis ako ng isang nakakatanda kong kapatid, pangit daw ako, bumukod daw ako sa kanila. Kaya mula noon, hindi na siya nagpapapicture. Never siyang humarap sa camera. Naging traumatic yung kanyang experience na yun sa mga kapatid. Graduate ho siya ng teacher, never siya nagturo, minsan man. Nasa loob siya ng palengke. Ikalawa, kaya siya parang natotraumat kasi parang may okasyon yata sa school, sa college, parang ganyan. Nagkataon na wala siyang kasabay, iniwan ho siya sa jeep. Ayun, at doon siya naligaw. Talagang naligaw talaga siya. Kasi somehow, yung pinakisabayan niya ay nalingat. Alam niyo naman sa Divisoria, di ba? Nalingat na ako sa isang jeep na ganyan. Hindi na ako, naiwanan na ako doon. Dahil doon, nagkaroon siya ng trauma. Yung tinatawag na severe fear. Natatakot siya. Kaya hanggang ngayon, mayroong ganyang pakaramdam. Matanda na siya. Halos, sabi ko nga, nasayang ang buhay dahil sa isang pangit na karanasan. Kaya wala siyang maalalang magandang bagay. Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede pa naman, di ba? Kami dito, pag kita kami dito, kape-kape lang, good memories. Amen? Kahapon, nagsaing pa si Kuya Tony kasi madaming huling maliliit na na isda. Di ba? Sarap ng buhay dito eh. Yan ang mga magagandang alaala. Nung ginagawa namin ng church, halos hindi ho kami nahirapan eh. Pinadali ni Lord ang pagtrabaho sa church. Amen. Hindi pahirap ang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, good memories are made. Ginagawa yun. Pangalawang, intentional. Sinasadya. Kaya mamaya, sabi ko dapat lilipad na ako kasi last trip nga mamaya ng Tugo tsaka ng para lang makalipad ako nun. Pero hindi siguro talaga pinalad. Baka kung hindi ako mag-aeroplano, kasi sa dito ni Tony, sa aeroplano daw ako. Sabi ko, sino ba ang nakaisip? Kaya, yun. Pero dalawang choice, kasi may pagtakbo ko ng Batangas na ganyan, ay dalawa yung company, Tugo, tsaka Montenegro. Mga roro yan. Or aeroplano. Yung aeroplano katabi mismo ng bahay ng lola ko, yung dulo ay airport. Kaya malapit na sa amin. By the way, hindi ko rin maiwan kasi bukas naman i-reunion kami kila Ate Binasay. Amen. Amen. Kaya yung mga good memories, yung mga anak ng Diyos, laging merong good memories, laging may kwento. Sabi mo, laging may kwento. Na may kwenta. Yan. Yung kwento natin may kwenta. Bakit? Meron na tayong halaga. Amen? Amen? Yan. Kaya hindi natin pinapalagpas yung taon na ito na talaga hindi tayo makapagpasalamat kay Lord. Amen. Sabi mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Buhay pa ako. Amen? Ilang beses kami tinangka, nasaktan, lagyan ng sakit, kung ano-anong kahirapan, pero hindi nagwagi si Satanas. Si Lord ang nagwagi sa buhay namin. Kaya buhay pa kami. Amen? This time around, pakinggan ho natin ang salita ng Diyos. Galing po sa ating pastora, ang aking may bahay, Pastora Amy Delphine. Ayan. Tayo po tayong lahat. Pwede po ba anyayahan natin yung mga musician? Sabi po sa Romans 11:36, for from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen? Minsan pa ay sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things.
of 2023, O God. Pero hindi namin maalala, Panginoon, kung kailan mo kami iniwan, kung kailan mo kami pinabayaan, Panginoon. Sa bawat oras ng aming buhay, Ikaw ay nandiyan, Panginoon. Sinamahan mo kami, iningatan mo kami, Panginoon. Pinagaling mo kami, O Diyos. Higit sa lahat, pinagpala mo ang aming buhay. Karapat dapat kang purihin at sambahin, Panginoon. Holy Spirit, we thank you, O God. We thank you for dispatching angels. Hallelujah. Sa lugar na ito, Panginoon. Sa lugar na ito na kung saan, Panginoon, dito mo kami kinakatagpo, Diyos. Sa lugar na ito, Panginoon, na ating tagpuan, Panginoon. We will never forget this place, O God. For this is the place you blesses us, O God. With abundant life, O God. Thank you, Jesus. Holy Spirit, continue to reveal in our hearts and in our mind, O God, that nothing is worthy in this world, O God. Only Jesus. Only the name of Jesus. You alone is worthy. You alone is to give praise and honor, adoration and thanksgiving. Salamat po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Kanina ka pa ka namin kasama, Panginoon. I don't know, God. Hallelujah. Oh, Rabakasika, Rabakananda, Rabasa. Rubububusa, Karabakota. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. Samahan mo kami, Panginoon. Ang aming puso ay binubukas namin, O God, for your word, for the instruction, O God, na dadalhin namin, O God, for the year 2024, Lord. Alam namin, Panginoon, it's more better than 2023, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you all the praise, all the glory, honor, in Jesus' mighty name. Amen. Sige po, makakaupo ka na sa presensya ng Panginoon. Hindi ko po alam kung ako lang ang nakakaramdam, but it's really heavy here in the presence of God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kapag po binigyan ako ng pagkakataon ni Pastor na magsalita sa inyong harapan, ay laging may labanan. Amen po ba? Because I know I'm not worthy, pero sabi ng Panginoon, ang lahat ng karapat-dapat na kapurihan ay sa Panginoon. Amen? Kasi hindi naman talaga ako, kundi siya. No? Amen po ba? Kaya dapat nang iniisip natin ay hindi yung ating sarili, hindi yung ano yung pag-ibig mo sa Panginoon, kundi kung gaano yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sino po yung nakakaramdam ng puso niya na tumitibok ngayon? Amen! Amen? So, ibig sabihin, di ba pagka madalas po kasi nakikita natin ng tao nabubuhay pa siya pagka tumitibok pa yung kanyang puso. Amen po ba? Tama po ba yun? Baka ako lang po ang nakakaano nun. Tama po ba yung alam ko? Alam niyo din po yun?
Pero ano po yung madalas nating ginagawa pagka nakakakita tayo ng mga note or sa Facebook, parang si Max Shata ay naglagay, yung word na until supplies last. Ano po ibig sabihin nun? Habang may habang may supply pa. Tama po ba? So anong ginagawa ng tao, lalo sa mga supermarket? Nagmamadali kasi baka hindi niya abutan. Hindi po ba? Kasi hindi siya pangmatagalan. Kaya nga sabi doon, until supplies last. At alam niyo po ba, sa ating buhay, pwede natin sabihin, until supplies last. Hanggang sinusuplayan lang tayo ng Panginoon, pwede tayong mabuhay. Amen? Kaya, habang may buhay, dapat gawin natin yung nakalulugod para sa Panginoon. Amen po? Kaya yan po yung dadalhin ko sa inyo, habang may buhay. Sino po yung may buhay ngayon? Parang wala ho kayong kabuhay-buhay. Sino po ang may buhay? Ayun, buhay po sa lugar na ito. Kaya para ho dun sa mga nasa online, buhay po yung mga nandito. Amen? So pag buhay, malakas na malakas ang sigaw. Amen! Hallelujah! Okay? Sabi ko po kanina, ano yung sign ng buhay? Pumipintik ang puso. Ano? Pero alam niyo po ba, pagka yung blood sa sign of life, ang isang babaeng nagdadalang tao, pagka po nagkaroon ng show, o ibig sabihin mayroon ng lumabas sa kanya ng dugo, ibig sabihin nun, may buhay na nakasunod. Amen po ba? Tama po ba? So, sabi po sa Ecclesiastes 3, verses 1 to 8, pwede po ba natin basahin? Ang sabi po, sabayan niyo po ako, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paghiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha. Nagbabasa po pala kayo? Or hindi ko po nadinig. Sabi po sa verse 4, sabay-sabay, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, ang panahon ng pagkakalat at ng mga bato, at panahon ng pagtitipon sa mga ito, ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo, ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon, ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon, ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi, ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot, ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Hallelujah. Thank you, Lord. Ecclesiastes tells us that God is a God of timing. Amen po ba? There is an appointed time to everything. And there is a time for every event under heaven. Sabi po yan sa verse 1. Church, we need to understand the timings and seasons of God ordains for our lives. Ministries, cities, and nations. What is the importance of life? Alam niyo po, kung natatandaan niyo, may shinare si Pastor ng seasons of life. Natandaan niyo po ba yun? 3 important seasons of life. Kasama po dyan yung time. Tama po ba? May kausap po ako. Amen. Amen. Yun, may kausap ako. Okay? So, ang buhay po ay binibigyan ng meaning o pakahulugan that life is time. Ang bawat oras po sa mundo ay buhay na importante. Amen po ba?
Ang buhay ay oras. Tama po ba? Sabi po sa Ephesians 5:16, 15 to 16, look carefully, then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Kung ipapalit po natin yung time sa life, sabi niya, look carefully, then how you walk, not as unwise but a wise, making the best use of your life because the days are evil. This verse emphasizes the importance of being wise in managing our time, in managing our life. Amen? Making the most of every opportunity, especially in a world filled with distraction and challenges. Sino po nakakaranas ng distraction and challenges? Kahit ngayon nakakaranas kayo, amen? Distracted kayong makinig. At alam niyo po ba kung bakit? Kung alam niyo na kayo ay may purpose, si Satanas may purpose din dito sa loob ng church. For you not to know the Word of God. Amen? Kaya yung revelation, hindi natin nakukuha. Kaya pagdating ng cell group, ano po ang nakuha nyo? Ano po ang natandahan ninyo sa topic na ibinabasa sa atin ng Sunday? Dahil nating dahilan, amen po ba? Ano yung mga dahilan? Bata ko kasi magulo. Kahit na gaano kadami ng dahilan, pag alam mo yung dahilan mo kung bakit ka naririto, pipilitin mo. Amen po ba? So anong dahilan natin ngayon? Life is truly a gift from God. God is the creator and sustainer of all life. God is pro-life, and as His faithful Bible-believing followers, so are we. Amen po ba? Yung simpleng regalo po na iniingatan at binamahal natin sa exchange gift. Tama po ba? O kaya may nagbigay sa iyo, lalo kung minamahal mo, o may pagtangi ka dun sa nagbigay ng regalo, pinakakaingatan mo. Amen. Yung buhay po ba natin, hindi regalo ng Diyos? So kung alam mo natin, yun sabi ko kanina, yung simpleng regalo, iniingatan natin, right? Church? Pero bakit may pagkakataon sa ating buhay na parang hindi natin iniingatan yung ating buhay? Minsan mo kasi yan yung ginagawa ng kaaway na hindi natin napapansin. Na dinidistract tayo using yung mga kids, no? Pero hindi natin alam yung mas mahalaga na dapat nating bigyan ng importansya. Amen po ba? So, life is time. At minsan, life is defined as time. No? Minsan, tinutukay natin bilang ang buhay ay bilang oras. Sinusukat ang buhay sa pamamagitan ng oras na ilalagi. Tama ko ba yun? Pagka ikaw ay nasa hospital. Tama ko ba? Kayo bang mga may cellphone, nagdo-notes ba kayo o naka-Facebook kayo? Nagdo-notes. Eh, sinisigurado ko lang ho. No? So, you and God. Alam ng Lord kung talagang kayo ay nagdo-notes o kayo ay nagfe-Facebook lang. Kasi pwede na ho kayo lumabas kung hindi kayo makikinig. Amen? Kasi, dapat naigalang natin ang salita ng Diyos. Oh, so nagpunta tayo dito para pakinggan ang salita ng Diyos. Okay? So paano po isinusukat? Alam niyo po, pag nagpunta kayo ng hospital, lalo yung pag sinabi may taning na po ang kanyang buhay. So susukatin, 3 months ka na lang po. Iba sukat na sukat, parang alam na alam nila. No? Na yung, pero alam niyo ba, kahit nasukatin ng doktor, na sabihin ikaw ay 3 months, 2 months, 1 week ka na lang, minsan hindi nagtatagpo dun sa sinasabi nila. Bakit? Kasi hindi naman talaga sila yung nakakaalam. Ang tao kasi magaling lang magsukat. Amen? So life is a time, life is defined as time. Yung iba po ay pagbata pa, lalo na ho yung mga kabataan natin ngayon, marami pang mga opportunity. Pero pagka nagkaroon na ng konting edad,
bihira na lang po, na kahit na may edad ka, ay treasure ka sa company. Kaya ka lang nila ite-treasure kahit may edad ka na, kasi you know everything sa kanilang company. Pero pagka mayroon ng nakakuha ng lahat ng dapat na gawin, hindi ka na rin nila ite-treasure. Amen? Susukatin na nila. No? Pwede ka nang mag-resign. Ano sasabihin? Kasi may edad ka na. Hindi ka na nila pakikinabangan. Hindi ka na fit doon sa trabaho mo. Alam niyo po ba, ang ating buhay ay hindi sinusukuan. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Sabi mo nga sa katabi mo, habang may buhay, may pag-asa. May kasamang ngiti. Amen po ba? Yung talagang buhay na buhay. Amen. Another thing, life is measured by time. So nasusukat ng panahon, no? Ang ating buhay, no? Ang tao po ganito sinusukat, no? Pagka valuable ka pa. Sabi ko kanina, na ikukumpara pag may edad ka na o mas bata. Kaya usually kung sabay kayo ng bata na mag-a-apply ng trabaho, mas tinatanggap yung bata. Yung may edad by chance na lang. Kaya ang sasabihin ng iba, magpo-full time na lang po ako sa ministry. Yun ang parang nagiging scapegoat ng mga tao. No, pagka magre-retire or magre-resign na, bakit kaya laging last chance na lang si Lord? Pero salamat sa Panginoon. Amen? Marami dito ngayon na kabataan pa lamang, they really give themselves. Amen po ba? Para maglingkod sa Panginoon. Kasi pwede naman. Pwede po ba? Na pwede namang nagtatrabaho ka pero naibibigay mo yung para sa Panginoon. Pagka kaya mong i-divide yung time mo. Amen po ba? Kaya nga maraming tao ay nagtuturo sa atin, no? Kung paano natin i-prioritize yung ating time. Alam ko po ang mga kababaihan magaling dito mag-prioritize. Walang sumagot, hindi sila naniwala. Kasi nga, iba ang pino-prioritize ng mga babae. Pero hindi taga-LFCI yun. Pagka nakasabay ng gawain ang reunion, syempre reunion. Ba't namang gawain? Joke lang, no? Hindi po, maggagawain muna yan bago reunion. Amen? Kasi mas lalong sasamahan sila ng ating Panginoon. Amen po ba? So, take your time, most valuable daily. Dapat po ba yon? Kasi po ang sukatan ng ating buhay, yung bawat edad ng tao. So, don't waste your time. Sabi mo sa katabi mo, don't waste your time. At syempre, don't waste other people's time. Siguro naiintindihan po ng bawat isa yun. So God's Word advises us to use our time wisely because He knows that there are many things in life that can distract us from what truly matters. Church, do not waste your time so that you won't regret. For you do not know what tomorrow holds. Amen? And another thing, life is determined by time. Ang buhay po ay tiyak na oras. Tukoy na po ba yung layunin natin sa buhay? Kung ano yung plano niyo for the next 2024? O yung lalakaran mo for the next year na ito? Pero pag hindi pa po, kaya lagi nating hinihingi yung pagsama ng Panginoon. Sabi nga, yung ating pagplano ay ipagbigay natin sa Panginoon. Tama po ba? Para tayo matulungan ng ating Panginoon sa pagpaplano. Kasi po pag hindi natin iningatan yung ating plano sa ating buhay, baka matangay lang po tayo ng mga ibang walang plano. Baka magamit lang tayo dun sa kanyang gagawing plano sa kanyang buhay. Tama po ba yon? Pwede po ba yon natatangay lang tayo? Kasi po maraming tao ngayon, alam ko mahirap din po yung nakatambay. Amen. May purpose din ho sila.
Alam na bawat isa anong purpose ng mga nakatambay? Ha? Hindi, kasi pag may nagtatanong yung Shopee, may tanungan sila. Saan po ba to? Di ba? So maganda rin ang purpose nila. Tama o ba yun? Yung ba pinakamagandang purpose ng... Kaya nakatambay sila, nakatunganga, kasi hindi nila tukoy kung ano yung gagawin nila sa buhay nila. Pero dito po sa LFCI, sa atin po, laging nire-remind ano yung ating purpose. For the next 24 hours, ano yung plano natin for the next month, for the next year. Dapat tukoy mo. Sabihin mo sa katabi mo, dapat tukoy mo. Ayan. O pagka naman kinausap kayo, tingnan nyo naman. Sa salita, dapat tukoy mo. Diba? Kausapin nyo naman, dapat tukoy mo. Ayan. Mas maganda ho yung may kausap. No, sabi ni Pastor nakaraan, narinig nyo ba? Sabi niya, next year, dapat meron na akong sasakyan. So, siguro nagtatabi siya lagi ng kanyang mga LGO na binibigay niyo sa kanya at ng mga ibang tao. So, minimize daw yung kanyang gastos. No? Para maging wise. So, pag hindi po tukoy, pagka tayo nagpupunta sa department store, alam mo yung lalo na sa grocery, kaya ayoko napupunta ako ng grocery. No? Kahit minsan, di mo naman kailangan. Lalo pag may kasama ka na para lang lagay lang ng lagay, para bang namimitas no, ng bunga ng halaman, nilalagay lang. Pagdating doon sa bayaran, no, ang nalulungkot yung nagbabayad. Amen po, mayroon po ba dito nun? No? Dapat tukoy natin kung ano lang talaga. Kaya kita mo kung ano, halimbawa nagpunta ka sa isang grocery, tapos kung alam mo lang kung ano yung kukuhanin, dali ka lang eh. Saglit lang tapos ka. Bakit? Kasi tukoy mo kung ano yung pinunta mo doon. Ang mahirap, pinagpunta ka doon. Ano nga, ba't nga ba ako narito? Nagulat ka pa. Nung magbabayad ka na ng napakalaki. Sabi mo, dapat tukoy mo. Another thing, life is short of time. Kapos na nga ho ba tayo sa Panginoon, sa panahon? Pero ho ba dito? Nakapos na sa panahon? Pag nagkakaedad na, kapos na sa panahon. Bakit po kaya kinakapos na? Sabi, dapat live one day at a time with Jesus. No? Pero, di rin tayo hihinto po, no, para mag-save for tomorrow. Bakit? Kaya madalas so, nire-remind natin, no? Hindi yung, sinasabi ng matanda, araw-araw biyaya. Ubus-ubus biyaya pagkatapos nakatunganga. No? Kaya dapat tukoy ho natin. Kasi tomorrow o bukas, retired ka na, sabi mo sa katabi mo, no? Hindi lang unang tired ka na. Kaya ikay magre-retired na rin. Tama? Pag napagod ka, magre-retired ka rin. Amen po ba? For tomorrow, your strength is not enough. For you became able. Ang nakakaintindi lang ho ba, yung mga nasa middle age? O ito ho ay reminder para sa mga kabataan. You became not able, at least may pambili na tayo, no? Pagka tayo ay nagsasave. Sino yung may mga maintenance? May pampa-check up? Amen? Kaya, yung mga kabataan, pagka wala pa tayong ipon, huwag ka munang mag-iPhone. Amen? Pastor, gamit po ito sa sa school ba? No? Naalala ko tuloy, di ba yung estudyante na ang nanay, ang mga magulang ay nasa baryo, at siya nasa Manila. Nagpadala ng chat yata yun sa nanay na. May field trip po kami, Nay. Saan ba anak ang field trip nyo? Sa MOA po eh. Diba? Kaya kailangan ko pong bumili ng iPhone. No? Syempre, yung mga nanay naman, mga tatay, bigay todo, ibinenta ang kalabaw. Yun. Tama ho ba? So, dapat po ay nag-save tayo. Alam niyo po, dito sa church, siguro parang madalas yun ang naririnig. Dapat tayo mag-save, dapat tayo mag-save. Di ba kahit yung hindi lang ho sa financial nagsasave.
Dahil po yung lakas mo, sabi mo sa katabi mo. Isinesave ho yan, no? Mga babae, nagsisave ng lakas. Pag uwi ng bahay, hindi ako ma-convince. Amen po ba? So, hindi lang po yung ating pera, kundi pati yung ating lakas. Alam niyo po ba, yung isa pang meaning din po nito, wag natin ipagpabukas yung kaya natin gawin ngayon. Usually, or madalas, no? Ay, lalo pagka, kung alam, mga may edad lang ho ba, yung mamaya na lang? Or mga bata rin yung nagsasabi, no? Wait lang. Ay, hindi na rin mga bata, ano? Mga may edad na rin, wait lang. No? Pero dapat wag na nating ipagpabukas yung magagawa natin ngayon. Your salvation today may be tomorrow will late. Amen? Kaya, ano po yung sinasabi natin, lagi ni Pastor, kaya pagka may mga reunion, pilitin natin, no, na tayo ay hindi a-attend lang ho doon. Tama naman na tayo a-attend. Pero dapat na-share natin yung gospel. Lalo ngayon may okasyon, ano ba ang dahilan ng Pasko? Ay, maraming regalo. Marami kong aginaldo, nandoon yung aking mga ninong, mga ninang, yan lagi ating kaisipan. Pero the real reason of Christmas, pwede natin i-share. Napakabilis mag-share pagkagantong Pasko. Yes. Alam niyo mo bakit? Kasi ako hindi ko alam kung paano magsimula pagka sa pakikipag-usap. Eh ngayon, madali, sabihin mo lang, "Ay, Merry Christmas." So pagka hindi yan nakangiti, katulad nyo, hindi ho ba Merry ang Christmas nyo? Kayo ho ba Merry? Mary! Di ba? Merry? Mary? Ayun. Medyo nako-convince na ako. Amen? Ay, yung iba, many. Di ba Mary? No? So, Mary. Tandaan ho natin, hindi ho yung mga regalo, hindi yung 13-month o yung ating bonus, sana all, yung nagiging kasayahan natin, lalo pag Pasko, no? Lagi natin ilagay sa ating puso ang pagpapasalamat sa Panginoon. Yung dahilan, no? Kaya tayo ngayon, kaya ka nabubuhay, kaya ka pinagpapala ngayon ay dahil sa bigay na buhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. And our God, at yung Ama natin sa langit, yung nag-allow niyan. Bakit? Kung hindi niya inalaw, kung hindi niya binigay, kayo ating God the Father, siya yung unang, no, nagbigay ng pagmamahal sa atin. Amen? Sinusukat ang buhay sa pamamagitan ng oras. Amen po ba? Sinusukat ang buhay sa pamamagitan ng oras, nasusukat sa panahon, natitiyak sa oras. Amen po ba? Hindi na lang. No? Kinakapos na sa panahon. Para sa mga alam niyang kinakapos na sa Panginoon, sa panahon. Alam niyo, pag kinakapos na, nagmamadali eh. Tama ho ba? Kaya wag ho natin ubusin yung ating buhay sa pagtatrabaho, sa panahon na kayang-kaya natin. Kaya pa natin, malakas pa tayo. Pwedeng-pwede ho yan, no? Na hanggang sa pipikit ka na lang, magtatrabaho ka pa, no? Bago pa ipikit ang mata, sisili pa uli, baka may mga chat, amen po ba? Pero wag natin hong kalimutan, hindi lamang ho tayo para sa trabaho. Pagka ho naubos ang ating panahon sa ating trabaho at business, at hindi ho tayo nagbigay ng oras para sa ating pamilya, alam niyo yung mga napapanood nyo? Di ba, sasabihin nyo? Ay, alam niyo nung malakas yan. Grabe, yung mga anak niyan, ganto, ganyan. Pero ngayon, wala na siyang trabaho, nag-iisa na lang kasi wala yung anak, busy sa trabaho. Kasi hindi ka rin naman nagbigay ng time o ng buhay mo para sa family mo. So, hindi lang mo tayo sa trabaho lang, hindi lang mo para sa pera lang. Kasi, yung trabaho, iiwanan mo tayo niyan. Pero yung ating pamilya, yan po yung makakasama mo pagka hindi ka na makahakbang at hindi ka na makakain.
ang nakalulungkot lang, hindi mo binigyan ng panahon, hindi mo binigyan ng pagkakataon na magbigay ng oras para sa kanila. Kaya kung napapansin niyo po, tayo dito sa church, meron pa tayong family day na marami sa atin binibigyan natin ng panahon. Bakit? Kasi doon tayo nagkakaroon ng matinding ugnayan. Nagiging authentic yung ating relasyon sa bawat isa. At makikita mo yan kapag ikaw ay may sakit, kapag ikaw ay naghanda, kapag ikaw ay pag may nangyayari sa iyong buhay, sa masaya at sa malungkot, nandyan yan. Kaya huwag ho natin kalimutan, hindi lang ho tayo sa business, hindi lang ho tayo sa trabaho, sa family. Nung likhain tayo ng Diyos, hindi ho trabaho yung kasama natin, pamilya. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, hoy, gumising ka. Hoy, hindi nagsalita, mahirap po yung yugyugin mo, hoy, gumising ka. Oh, hindi puro trabaho lang, hindi puro business. Baka pagka ikaw ay tumanda, no? Kaya minsan hindi tayo pwedeng magsabi or mag-conclude. Ay, kasi ganito kasi yan dun eh, nung malakas kasi yan. Ano ba yan? Ano ba dyan? Ano yan? Kasi nung malakas yan eh, di ba? Ito yung ginagawa. Kaya ayan, yung pamilya niya, walang amor. Tama ba yun, yung walang amor? Kaya di ba madalas din sinasabi ni Pastor, hindi ko mo may apo ka na, apo yung kasama mo, kaya wala ka ng amor dun sa asawa mo eh. Kaya ba, mo siya umalis. Kasi pagka pinapili, yung asawa apo pipiliin. Pero tandaan nyo po itong sasabihin ko. Walang problema na alagaan ang apo. Pero hindi dapat mawala yung amor sa ating mga asawa. Yung apo nyo na yan, pag lumaki yan, iiwanan ka na. Eh walang amor yung asawa mo. Eh itutulak-tulak ka lang yung pagtanda. Eh ikaw pa ngayon yung naunang nagkasakit. Sisipasipain ka na lang. Uy, gumising ka na. Aray, Lord. Kaya hanggat may panahon, habang may buhay ka pa. Pampagising ho ba ito? Nagising ho ba kayo? Baka ho kasi natutulog. Baka akala nyo pera na lang ang buhay. Kahit ho walang pera, pag may pamilya kang nagmamahal, magiging masaya ang buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Sa buhay, in life, more time is more welcome. Mas tinatanggap daw po yung marami pang oras. Bata pa. Tama po ba yun? Sabi ni Solomon, there's a time for everything. Darating yung araw, you're not qualified. You're not fit to work. Not able. Hindi ka naganahan ng mga pagkain. Ng LTV, Kuya Angke? Gana pa naman eh. Kaya hanggat may gana. Pero darating ang panahon, makinig po kayo. Lahat ng gusto ninyo ngayon, lilipas po yan. Yung gusto nyo na pag sa mga babae, dati, naku, hindi makalabas ng, eka, kung nagkakanda ano-ano doon sa, wala akong kilay. Hirap na hirap. Bago lumabas ng kwarto, Panginoon, hirap na hirap ayusin ang kilay. Eh, biglang pumasok si Pastor, dito nalagay ang kilay. Amen po ba? Kaya po, darating yung panahon, hindi na po kayo makakapagkilay. Hello? Kaya, not kilay is life. Amen? Kahit walang kilay, may buhay ka pa rin. Ang mahalaga, humihinga ka. Oy, grabe. So, naniniwala na kayo kahit walang kilay, hihinga ka. Uy, wag magagalit sa akin mga nagkikilay, ha? Eh, wala naman tayong magagawa kung talaga namang nawawala na. Pero, syempre naman, wag naman yung emergency na nagkikilay ka pa. Kaya tuloy, nadala mo yung emergency mo sa ospital, isa lang ang kilay mo. Kaya si Doc, sa halip na pumunta sa emergency, nung bumalik ulit, mayroon kang mumu doon sa...
Kaya ang gawin nyo na lang ho siguro, gabi pa lang ilagay nyo na kaya. Para pag may emergency sa umaga, may kilay na kayo. Hindi ko napapansin yung mga prayer group pagka umaga, kung ayos yung kilay nila. Hindi, i-check ko mamaya. Okay ho ba? So darating yung araw, hindi na tayo qualified. Alam nyo ba, kahit sa ministry, kahit yung sinasabi mo na, pag-retire na ako, sa ministry na lang ako. Darating ang panahon, hindi na tayo qualified. Amen? Kahit sa ministry na hinuhuli natin. Lalo pag kikinig-kinig ka na, parang mabuka. Di ba kung, nagkaroon, lalo yung may mga maintenance. Di ba? Paano ka bang magpapakanta si Silent dito? Tayo po kahit lumayo, kikinig-kinig. Amen po ba? So darating po yung panahon, mawawala na po yung ating lakas. Hindi na tayo fit sa ating trabaho ginagawa. Kahit ikaw ay cell leader, natandaan ko yan po si tatay. Dumating yung pagkakataon na hindi na din siya naging fit as a pastor. Bakit? Kasi nawawaglit na sa kanyang isip. Siguro nagpipreach siya, biglang, kasi nangyari din yan merong pastor sa Kalumpit, in-invite, kasi alam niyo ba mga politics, no? In-invite sa ano ba yun? Abi, pinagpe-pray, nagulat kami isang oras kalahati, nagkukwento na pala. So nawawala na. Kaya darating ang panahon, sabi mo sa katabi mo, darating din sa'yo yan. Ayun, okay? Hindi na tayo fit sa ating work, we're not able. Hindi na tayo ginaganahan sa mga pagkain gusto natin. Hindi ka na rin makapili, di ba? Kaya madalas sinasabi, Nay, ano ba gusto mo? Nay, gusto mo ba nito? Noong nakakakain, ayaw padalhan, ayaw dalhan, ayaw bigyan. Ngayon, nung hindi na makapagsalita, gusto niyo po ba ng ubas? Grabe. Hindi na makakibo. At si Mami Claire, tumatawa naman sa iyo. Kahit hindi ka nakikita, Cecil, di ba? Kaya alam niyo po mga kabataan, at para din sa atin, lalo na mayroon pa tayong mga magulang, kuhanin natin yung ating pagkakataon. Kasi darating din yung panahon, tayo na ho yung malalagay sa kanilang sitwasyon. Yung inaalagaan ni Myla, pinapaliguan pa niya yan, talagang isang oras yata siya nagpapaligo. Pag naligo, pati siya maliligo. Diba? Kasi nga may edad na, hindi na niya nakokontrol. At darating yung panahon, tayo na ho'y nandun sa kanilang sitwasyon. Kaya ho dapat, yung ating panahon, yung ating oras, no, ngayong tayo ay able pa, ay ating gamitin. Amen po? Sa purpose na iniligay sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang, paano kung wala na? Sinasabi natin, hindi na tayo able, no? Paano? Wala nang laman ng ATM mo. Nung tinatago-tago mo pa yan, ngayon hara-hara na lang, kasi walang laman. Amen po ba? Amen. Kaya po, pagka hindi na balance, no? Di ba nakalagay doon, your balance is not sufficient. So, hindi lang po sa ATM. No? But our relationship, dumarating, your relationship is not sufficient. Tama mo ba? Paano mo natin nalalaman yon? Pansinin mo na lang, no? Although binibigyan kanya ng pera, pero pag ni ayaw kang kausapin, your relationship is not sufficient. Na para bang